Alright mga kaibigan, pagkatapos magalit o umalma ang China, 'di ba? Dahil nagbigay ang US ng $500 million. Tapos umalma ulit sila nung dumaan yung Canada sa Taiwan Strait papunta sa Pilipinas, mga tol. Eto bad trip na naman sila, mga tol. Dahil nagsagawa na sa kauna-unahang pagkakataon, mga tol, ang Japan at Pilipinas, no, ng naval drill nila. No, eto mula kay John Reps, eto mga kapatid, China galit, warship ng Japan at Pilipinas nag-ikot sa West Philippine Sea. Naku po. Kaya kinita natin, mga tol, yung pangarap ng China ngayon na sakupin ang West Philippine Sea, mga tol. Talagang palabo na ng palabo. Kaya walang magawa sila Xi Jinping, mga tol. Ang balita ngayon ay nag-utos daw siya na i-modernize pa yung kanilang hukbo. Kasi naikinita-kinita siguro nila, nako, palaki ng palaki kalaban natin. Dati Pilipinas lang Ngayon ang daming mga bansang sumusuporta sa kanila, mga tol. Pero gayon pa man, mga kapatid, ang Pilipinas nananatili pa rin doon sa posisyon natin na ayaw natin ng gera. Hanggat maaari, mga tol, makuha natin to sa mas mapayapang paraan. Pero syempre, hindi pa rin tayo bibitaw, no, sa mga kaalyadong bansa natin na nagpapakita ng suporta dito sa atin sa ating laban sa West Philippine Sea. So bago natin to simulan, mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. No, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary na may kinalaman sa ating soberanya, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Dumating ang isang Canadian warship sa Maynila habang ang mga barko naman ng Japan at Pilipinas ay nagsasagawa ng first bilateral maritime cooperative activity. Dugtong ko lang ang Canada daw at Pilipinas ay malapit na o posible na magkapirmahan ng visiting force agreement, mga tol. Ayan dagdag puwersa na naman yan, mga tol. Sa West Philippine Sea na ikinagalit na naman ng China. At sa ibang balita, muling nagpaulan ng rocket ang Hezbollah bilang ganti sa pagkasawi ng kanilang leader, pero hindi yan umubra sa Israel. Ito pa ngayon, tumitindi pa yung labanan ngayon dyan. Daming kaganapan ng daigdig. Sinabi ng Defense Ministry ng Canada na ang kanilang frigate na HMCS Montreal kamakailan ay nagsagawa ng isang regular na pagdaan sa pagitan ng China at Taiwan. Sinabi ng Defense Ministry na ito ay bilang pagpapatibay ng pangako ng Canada sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ngunit sinabi ni Lacey, isang tagapagsalita para sa Eastern Theater Command ng Chinese People's Liberation Army, na ang pagdaan ng Canadian frigate noong July 31 ay isa umanong panghaharas. Dumaan lang, nangaharas na agad sa kanila. Naalala ko bigla yung nagkasagutan yung AFP at saka yung nila, yung mga China Coast Guard nila, mga tol. Ang tawag ng China doon, nang hinaharas daw sila. Samantalang kapag kayong mga video natin, mga tol, nang water cannon sila, nangaharang at nang babangga sila, may hawak-hawak pang palakol, ang tawag nila doon professional. May mga sira talaga sa ulo ng mga inchik na to, no? At nakagambala sa sitwasyon at nagpapahina sa kapayapaan at katatagan. Idinagdag ni Shane na sa mga oras na iyon ay nasa mataas na alerto daw ang mga militar nito at handang tumugon sa lahat ng mga banta at provokasyon. Ayun na naman, kinukumbinsin nila yung ibang bansa na naka-ready kami, malakas kami, ganun. Wala pa kasing napapatunayan, mga tol, no? Puro lang sila, puro ensayo, puro simulation. Pero sa totoong labanan, wala pa silang naipapakita. Kaya puro ganyan sila, naka-ready kami, nakahanda kami. Kinukumbinsin nila yung ibang mga bansa na tahimik na dumadaan lang, no? Pero ayon sa Defense Ministry ng Taiwan, ang pagdaan ng Canadian frigate sa strait ay normal, tulad ng paminsan-minsang pagdaan ng mga barko ng Amerika. Sa ngayon, ang Canadian frigate ay nasa bansa na at nakadaong ito sa Pier 15 sa Maynila. Ito yung Montreal. Ito yung frigate ng Canada. I am Petty Officer 2nd Class Nicole Fabella,
currently serving on board HMCS Montreal as a Communications Information Systems and Network Supervisor and a member of the Naval Boarding Party team. This means that I am trained to board and investigate suspicious vessels, de-escalate situations, and use force if necessary. I am a naval communicator by trade with 14 years of service in the Royal Canadian Navy. I am also an athlete in the Canadian Armed Forces in our National Military Women's Canada Basketball Galing, no? Kahit saan mo talaga dali ng Pilipino, no? team, currently training in the national program. I've participated in major international exercises and deployed on naval operations in Europe, the Middle East, the Caribbean, and the Indo-Pacific. Born in Zamboanga City, and being back on Philippine soil after migrating to Toronto, Canada, saying that I am overjoyed is an understatement. I am proud to uphold my Filipino heritage through my activities with the Fiesta Filipina Dance Troupe of Canada as an alumni senior dancer and the Philippine Choral Society of Mississauga. Salamat, and I look forward to your questions. Habang nasa Maynila ang warship na ito ng Canada, ang Philippine Navy naman kasama ang Japan Maritime Self-Defense Forces ay nagsasagawa ng first bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea ngayong araw. Dagdag sakit na naman ang ulo ng China nito. Ang aktibidad na ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang kaoperasyong panrehiyon at internasyonal tungo sa pagsasakatuparan ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ang Philippine Navy ay nagtalaga ng BRPOC Rizal habang ang Japan naman ay ang GS sa Sinami. Ang mga uri ng pagsasanay na isinagawa sa panahon ng MCA ay kinabibilangan ng isang communication exercise, tactical maneuver at isang photographic exercise kung saan ginawa rin ito noong nakarang araw lamang ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng China na si Lin Jian, ayan na, babanat na si Lin Jian. Ang mga magkasanib na paglalayag na ito ng Pilipinas kasama ang ibang mga bansa ay magpapahina lamang ng katatagan sa rehiyon at lumilikha ng higit pang mga tensyon. Yan yung yan yung pangsasayko nila mga tol. Ang naniniwala lang naman dun sa mga sinasabi nila yung mga ugok din dito sa Pilipinas na mga pro-China mga tol eh. Pero paano magpapahina ng katatagan yan mga tol, 'di ba? Nagkikipag-alyansa naman talaga ang isang bansa. Normal yan nakikipag-alyansa naman talaga ang isang bansa sa kapwa niya bansa, 'di ba? Nagsasagawa sila ng mga exercises tulad ng mga ganyan na hindi naman hangad manggera mga tol, 'di ba? So paano nila nasasabing magpapahina ng katatagan? Ang tanging nagpapahina lang naman mga tol ng katatagan at nagdudulot ng maraming tensyon mga tol is yung pagsugod-sugod nila rito sa West Philippine Sea, pagpapadala nila ng mga barko nila, pangaharas nila sa mga Coast Guard natin, 'di ba? Yung akala mo kanila talaga yan mga tol. Yun yung nagpapahina ng katatagan na bulag sila mga tol at hindi nila makita yung mga bagay na yun. Kaya nga ito nire-reactionan natin at binibigyan natin ng opinion kasi baka yung mga bulag din dito sa Pilipinas na hindi nila makita yung totoong sitwasyon dyan, naniniwala at nadadala ng mga sinasabi nitong China, no? That's 113. Very well. Left 10 rather. Very well. 74000. At tulad ng naganap nung patrol ng Amerika at saka ng Pilipinas, wala na namang nagpakitang China mga tol. Wala na naman nagpakitang barko ng China. OW sir, cost to take 3500. CPA, 400 yards, sir. 640 yards, sir. Come right there, course 352. 560 yards. Alright mga kapatid, ang papanoorin lang naman natin dito kay John Reps yung tungkol dito sa West Philippine Sea. Hindi na natin tatalakayin pa rito yung nangyayaring gulo sa ibang bansa mga kapatid. Ipanalangin na lamang natin na sana matigil na yan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang to? Pwede ka magbigay ng komentaryo at reaksyon sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.